For the way it goes, magandang umaga po. Tanong nga ng mga Briton, are you alright? Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang aking bakasyon sa Pilipinas. I spent 3 weeks of holiday there this June. Nice! We will talk about the long-haul flights that I took in. Ang layo kaya ng Pilipinas kung saan ako manggagaling. Saan pa ba? Kung hindi, sa United Kingdom. The last time was 2018. 6 na taon na din akong hindi umuwi. I promised my mother that I will visit her every 2 years. But because of COVID pandemic, it didn't happen. Ang bilis lang talaga ng panahon. Tayo na po at ating simulan. Going back to the Philippines! It's a hell of experience! Bakit ka sumisigaw? What's the matter with you? Wala lang. I'll give you a short story about the preparation for this holiday. Nakaswerte ako at nakakuha ako ng plane ticket na less expensive. Sa Oman Air, it cost me £728, which is 53,872 pesos sa palitang 1 pound is 274 pesos. Yun nga lang, my airport is in Heathrow, London. Kung mag-Birmingham Airport ako na mas malapit sa akin, aabutin ako ng £900 to £1,200. Depende pa yan sa airlines. What? Yeah, I decided to get Oman Air. Nagbook na din ako ng bus ko sa National Express which cost me £45. By the way, I'm traveling by myself. First time ko po to. Oh no! Ang alis ko nga pala ay June 4, which is a Sunday. I hope everything will be fine. Linggo naman yun. Kaya okay naman siguro. Akala mo lang yun. Ow! Ito na po ang araw ng June 2. Nag-Uber ako papunta ng bus terminal. Okay naman, yun lang. Medyo stress ako sa mga bagaheng dala ko. I'm allowed to have a check-in baggages weight of 30 kilos. Hinati ko po sa 2 maleta yan. At may isa pa akong hand carry bag plus a knapsack. Dami ko palang dala. Oh! Come on! My bus arrived earlier, but we need to transfer to another bus in Leicester Bus Terminal. The reason is the original bus that was meant for us was broken. Ito na nga pang sinasabi ko. May aberya na. Palipat-lipat, tapos dami ko pang bagahe. Wala naman akong magawa. Go on na lang. Reminder, from Nottingham to Heathrow Terminal 4 will take 4 hours of travel. Ang tagal naman. No! Pagdating sa Leicester, ang daming taong nag-iintay. I'm struggling with my luggages. Hirap itulak kasi ang lalaki at ang bigat. Ang hirap din palang bumiyahing mag-isa. Pasan mo ang buong daigdig. The bus just arrived. Eto, singitan na. I was fortunate that the staff of National Express prioritized the passenger first. That's from Nottingham. Yehey! Nice! Kaya, nakapasok agad ako sa bus. Sitting pretty ka na. Nag-stopover kami sa Luton Airport. Then the bus proceed to Terminal 2 of Heathrow. Pagdating doon, ang daming tao. And it's already 1:30 PM. Ang flight ko po ay alas 8 pa naman ng gabi. Kaya no rush. No rush daw oh. Hey, what's all the hubbub? Let's see. Hala, hindi ko na makita sa timetable ang aming bus. Ano na ang nangyari? Patay kang bata ka. Ouch! Pumila na ako at hoping na darating ang bus. Ang dami ding taong naghihintay dito. May pumila sa likod ko na lalaki na may dalang trolley. Binangga ba naman yung legs ko? Ang sakit kaya. Hindi man lang nagsorry. Kaya tinitigan ko siya. Tiger look. Tiger look talaga. Hey! Nagsorry siya. Tapos maya-maya ulit, binangga na naman niya ako. Medyo nainis na ako. Kasi 2:30 PM na. Tapos pangalawang bangganan niya yun. At hindi na naman nagsorry. Sabi ko sa kanya, what's wrong with you? And he said, sorry again. Hindi ba dapat nagsorry na siya nung binangga niya ako ulit? Napaka-rude niya. Ako na ang dumistansya at baka mapaaway na ako. Yan na, nagsisimula ng mala-impyerno mong travel. I asked one of the staff what happened to our bus. She said they are having 30 minutes of delay on all buses. Wow, 30 minutes of delay? Patay tayo dyan. Oh no! She said if I'm going to Terminal 4 of Heathrow, I can take the tube. It's free if you have a plane ticket. Alam ko nga yan eh. Kaso, hindi ko pa yan nagawa. No choice again. Hindi ba? Mala-impyerno na ang nangyayari sa'yo. Bakit kung kailan ka pa naman pauwi ng Pilipinas, saka pa nangyayari ang mga problemang ito? Hay buhay! Ow! I decided to take the tube. Heto, buti naman pwede ang trolley. Tulak-tulak tayo. Mukhang mabibigat yung mga luggages mo ah. Holy moly! Takbo! Ang layo pala. Dami din gumagamit ng tube going to other terminals. Nakaka-stress. Takbo-takbo ulit. When I arrive here at the tube station, going to Terminal 4, I still need to wait for 20 minutes. It's okay for me to wait for 30 minutes here rather than wait in the National Express for my bus, which is not always guaranteed. Dito sa tube, alam mo na darating ang tren. Nice!
Ang tagal naman ng tren. Na-stress na naman ako. Hey, what's all the hubbub? Baka kasi ako magahuli. Finally, the train is here. Eto, hirap na naman ako sa mga baggages ko. When I arrived at Terminal 4, I decided to relax. Napagod ako at na-stress. But first, i-check muna natin ang ating flight. Hindi pa open ang window. 5 PM pa. It's 4 PM now. Inom muna ako ng isang pint ng beer. May isang oras pa ako para mag-relax. Dito tayo sa restaurant na to. Yan, may Heineken. Sarap niyan sa oras na to. Tired and stressed. It will make me happy. Who, me? Beer make you happy, right? Right. Woohoo! At dahil nakita ko na sa kanilang menu, o-order ako nito. What? They call it Eton Mess, a British dessert. Ang tagal ko nang hinahanap yan. Finally, I can enjoy it. Sarap pala. May merengue siya, tapos may cream with berries. Kakaiba. Now, I need one more pint of beer. May oras pa naman ako. Sige lang, inom ng inom. Habang nagre-relax ako dito sa restaurant, may tumabi sa aking isang lalaki at hindi ko naman maisip bakit sa akin pa tumabi. Oh, come on! Ang dami namang available seat. Pinatanggal pa yung bag ko sa upuan ng waitress. Antipati ko siya. Sorry, kung inis ako, hindi ko talaga kayang ipakita na I'm okay. Maya-maya, umalis na din siya. Siguro nailang sa akin. But he already make my day. Nakadagdag pa siya sa stress ko. Let's proceed to check-in. Actually, naka-check-in na ako by online. I just need to get my boarding pass and check in all my luggages. So far, wala namang problema. I thought my luggages are overweight. Buti naman at hindi. The person in Oman counter was so polite and accommodating. Pasok na ako sa loob. Maaga pa. Let's have some relaxation again. Nice. At dahil may Barclays travel insurance ako, I have the privilege to avail the airport lounges. Wow! Yayamanin! Airport Lounge? Hinanap ko agad yung Plaza Premium Lounge. Eto na, excited ako. First time kasi. Okay pala dito. Pwede kang mag-rest at kumain, magkape, o uminom ulit ng beer. Kain muna tayo. The food is good. Yan ang mga kinain ko. May dessert din. Inom muna ako ng kape. The experience is really nice. My only disappointment is that I thought the lounge is bigger. But the truth is, the area is small. Sa picture kasi ang laki tingnan. Medyo crowded din pala. Aha! Pero okay naman. Malamang nabawasan na ang stress level mo. Tayo na't pumunta sa boarding area. Wow, it's a long walk. Thankfully, I don't have the 2 big luggages with me. Laking ginhawa kaya, pero ang bigat pa din ng knapsack ko. Ito na yung aming eroplano. Upo na tayo dito habang naghihintay. Boarding time na. At the back of the plane. Kaya una ako sa mga tinawag. Let's go! Yan, at least malapit sa toilet. Comfy naman dito sa seat ko. Relax muna. They have some giveaways. Ito ang laman. Take off na tayo. From Heathrow Airport to Muscat Airport, which is our layover, will take us 7 hours and 10 minutes. Mahaba-habang flight yan. Oh, no! Kaya maigi na makapagpahinga ka kahit papaano. Eto, let's watch a movie muna. It's dinner time. My first meal in the plane. Okay naman, nam biryani. Sarap naman siya. Tapos na tayo kumain kaya pilitin natin munang makatulog para makapag-rest ng konti. Ito lang ang problema. I observed that after they serve dinner or snack, the queue in the toilet is unbelievable. Why? Lahat ng pasahero ay gustong gumamit ng toilet pagkatapos kumain. Kaya kung iing-ihi ka na, you'll need to queue like 5 minutes or worse, 10 minutes before you can use the powder room. Lagi ka namang naiihi kasi diabetic ka. Yun na nga ang problema sa akin eh. Oh no! Muscat Airport. I'm going to the connecting flights. Ganda pala ng Muscat. Diretso na ako sa boarding area kasi 1 hour and 30 minutes lang ang layover ko. Baka kung magpaikot-ikot pa ako dito, eh malate ako sa aking plane. Ang problema, medyo sumakit na ang tiyan ko. At ito ang toilet nila. Bakit ganyan? Weird, di ba? The last time nakagamit ako ng ganitong klaseng toilet ay noong 2007 pa when I traveled to Singapore. But I don't have any choice. Malinis naman. At may bidet pa. Kaya okay lang. Doon ang Oman Air. Doon ako pipila. Daming mga Pilipino. Tihado ko, masaya tayo sa eroplanong ito. Dito pa lang nga sa pila, masaya na. Puno kami at sa tingin ko, kalahati ng pasahero ay Pilipino. Take off na uli from Muscat Airport going to Naiya, Philippines will take 8 hours and 35 minutes. Mahaba-habang flight din. Wala akong gagawin dito kung hindi matulog. Problema ko lang ay madalas akong umihi. Sira ang tulog mo.
Malapit na tayo. Sakit na ng katawan ko. Pasakit para talaga bumiyahe ng ganitong kahaba. From UK to the Philippines, long haul flight is a pain in the ass. Ito na yung nakakatawa. Yung katabi ko ditong Pinay, nakita niyang kumuha ako ng red wine. Nagtanong siya kung sauce daw ba yung kinuha ko. Sabi ko hindi. Red wine ito. Kung gusto mo, pwede ka namang kumuha din. Nagulat din siya, yung kasama niya sa harap na isa ding Pinoy, nag-order din ng isang red wine. Madami sa mga kababayan natin dito ang hindi alam na pwede ka palang mag-red wine, white wine, or beer sa eroplano. And it's free of charge. Nice. We're here at Ninoy Aquino International Airport. We just landed. Alam ba ninyo, itong mga kababayan natin, pag landing pa lang, ay tinanggal na ang mga seatbelt at kinukuha na nila ang mga hand carry nila sa compartment. Nagalit yung stewardess at pinabalik sila sa kanilang mga upuan. Oh no! Para namang bago ng bago ang mga taong ito sa pagbibiyahe. Basta talaga Pinoy kakaiba, hindi ba? Nasunod sa rules pag nasa ibang bansa, pero pag uwi sa sariling bansa, nasuway na. Ew, boogers! Let's go to the immigration and luggages. At least, hindi mahabang lakaran. I can feel the warm air already. Hindi na ako sanay dahil sa klima sa United Kingdom na madalas ay malamig. Okay naman ang immigration natin dito sa Pilipinas. Mabilis ang processing at nakalabas agad ako. Nice. Pati nga ang check-in luggages ko, mabilis ko ding nakuha. At least dito sa Pilipinas, hindi ako nahirapan. Ito na at hahanapin ko na lang kapatid ko na susundo sa akin. At okay na ako. Terminal 1 kami naglanding. Paglabas ng gate, hanap ako ng hanap sa kanila. Na-stress na naman ako. I cannot find them. The truth is, I'm in the wrong pick-up area. I need to go down in the mini tunnel at nandun pala ang pick-up ng mga passengers. Who, me? Ah! Ito na sila, kasama ang mga pamangking ko at kapatid ko. Pati ang mother ko kasama din. Nandito din ang boyfriend ng isa sa mga pamangking ko at siya ang nag-drive sa amin. Wala na stress ko. Thank you. Pinakain nila ako sa Kenny Rogers. Iniisip ko pa lang yan sa eroplano. Kenny Rogers. Wish mo? Shut up! Let's think about it. Ah! Almost more than 18 hours of flight including the layover to visit back the Philippines. Isipin mo ang pamasahe mo, inabot ng 720 pounds which is 53,000 pesos sa palitan na 1 pound to 74 pesos. It's expensive to have a holiday in the Philippines. Minsan nga, naiisip ko na sana sa Singapore na lang kami nag-migrate where it's only 3 hours of flight from Singapore to Manila. At syempre, hindi din ganun kamahal ang pamasahe. At same time, sobrang lapit, makakauwi ka kahit 3 beses sa isang taon. What? But let's not talk more of the expenses visiting the Philippines coming here from the UK. Ang pinakamahirap dito ay ang long haul flights. Yung pagod mo, nakaka-drain sa katawan. Isipin mo buong isang araw ang biyahe mo, 18 to 19 hours of flight including your layover. Hey, what's all the hubbub? But that's the price of seeing your loved ones, your friends, and family back in the Philippines. Siyempre, na-miss ko din ang buong Pilipinas. Imagine, 6 years akong hindi nakauwi. Aha! And I'm just happy that I saw my mom. Yan po ang mala-impyerno kong biyahe, pabalik ng Pilipinas. It's a hell of a travel, but a rapture of happiness from seeing my family. Gaya nga po ng sabi ni Eudora Alice Welty, who was an American short story writer, novelist, and photographer who wrote The American South. Through travel, I first became aware of the outside world. It was through travel that I found my own introspective way into becoming a part of it, for the way it goes. By the way, my name is Paul, and I'm living here in the UK for 15 years. I'm sharing my experiences, struggles, and happiness as a migrant Filipino living here in the United Kingdom of Great Britain. At bago po tayo magtapos, please kindly like, subscribe, and click that notification for you to be updated for my future posts. Maraming salamat po. See you next time. Be proud, Filipinos!